morning. Good morning. Magandang morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga nanood kahapon ng live natin tungkol sa excavation and trenching. Maraming salamat sa mga nag-shares. Maraming salamat sa nag-participate. Elmer Jonas, mga shoutout po. John Paul watching, shoutout. Hello daw sir. Hello po. Pa-share na lang po yung ating live kung po pwede para makita nila na malapit na tayo kumpisa. Ngayon po ang pag-uusapan natin is fall protection, Yung fall protection, ito yung isa sa madalas pagkamalian ng mga kasama nating safety. Elmer Jonas Mangas, hello sir, sabi niya, sir watching Makati City. Uy, shoutout from Makati City. Mervin Pampo, shoutout po. Jun Trinidad, shoutout po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa YouTube natin, At sa mga nag-like, share, follow sa akin, maraming salamat po. Salamat sa tiwala. Ayun. At Gazi Ronnie, shoutout po. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Shoutout muna tayo. Shoutout na muna tayo. Sige, shoutout muna tayo. RMG Zeus, shoutout po sa inyo. Oy, sa lahat ng Guardians Brotherhood Incorporated, sa lahat ng Guardians, shoutout po sa inyo. Guardians sa Jubil, Guardians sa Pilipinas, Guardians sa Saudi, sa lahat ng Guardians, shoutout. Sa lahat ng Taugama, sa mga kumpare kong Taugama, sa mga kumare ko, sa mga kaibigan kong Taugama, shoutout po sa inyo. Sa mga akro, sa mga batang 7 pares, sa grupo namin, batang 7 pares, sa aking tiyahin, ang Big Soto ng poblasyon, kay Chanlebe, diba? Ate Bubong, kay Ate Linda, sa pamilya ni Ate Ubeng, kay Kuya Tinoy, Kilalani, sa mga pinsang ko dyan, sa Baliwag, sa kapatid ko, kay Roque the Lion Eater, kay Raquel TikTokers, kay Ronaldo, the manager Castelo, kay paring James Santos, shout out sa'yo, kamusta na ba? Napakabait kong kumpare, si James Santos. Gwapo pa, pogi pa, malupit. Tapos po, kay paring Michael Alejandro, sa Alejandro family, kay paring Alberto Baltasar, sa Baltasar family. Kay paring Jordan Pleno, kay Maring Carmen, shoutout po sa inyo. Huwag niyong kalimutan yung shop nila sa Busa Sabang, mahusay po yung gumagawa. Kay Melody Borengot at sa grupo ng mga taga Batangas, shoutout po sa inyo. Magandang umaga. Tandaan po natin, suportahan natin yung mga small entrepreneurs, yung mga nagninegosyo po ng legal sa Pilipinas, suportahan po natin sila. Yung mga gumagawa ng t-shirt dyan sa Batangas, ang gaganda ng mga designs nila at saka ang gaganda ng mga materyales. Shoutout po, shoutout sa lahat. Shoutout kay Ate Rio, kay Ate Ichay, kay Kuya Jonjon, kay Jay, diba? Shoutout sa inyo. Magandang umaga po sa siyam na nandito sa loob natin ngayon. Kay Mayko Michael, kay Elmer Jonas Mangas, Arang Jesus, Gazi Ronnie, Juma Garcia Leones, Neri Mendezabal. Shoutout po sa inyo. Okay, at yung mga kanta po, meron kayong pipiliing kanta. Biglang naging DJ sa ewan. Jason Pamilyara, shoutout po.
Sabi nga na, okay, welcome po sa lahat ng bagong pasok. Ito po ang ating live. At mamaya po pag-uusapan natin ang tungkol sa fall protection. Inaartihan pa yung boses kasi no? Aldrin Alama, shoutout po. Watching from Pulilan, Bulacan, Jason Pamilyara. Uy, magkalapit lang tayo. From Baliwag lang ako. Diba? Pa-share na lang po yung live natin para po malaman nila na malapit na tayong kumpisa. Ito po mga kasama, no, bibigyan linaw po natin yung ibang yung paniniwala o yung akala ng ibang mga kasama natin ng safety na kapag ka ikaw ay nasa working at heights ay kailangan mandatory requirements na mag-harness ka kaagad. Hindi po. Malalaman po natin mamaya kung kailangan ba talaga na harness agad o hindi. Diba? Shoutout po. Shoutout po kay Jonathan Balignasay. Shoutout po. Francis Antonino. Shoutout. Good day daw, sabi ni Aldrin Alama. Good day din sa'yo, sir. Magandang morning. 9:20 po, mag-i-start na tayo, no? Marian Peloteo, shoutout po. Shoutout sa aking mga classmates. Shoutout sa inyo, shoutout sa lahat. Shoutout sa aking may bahay kay Petot. Shoutout Utol Sami Nasayaw. Shoutout sa ipag ko kay Elizabeth Mataro Castelo. Ang gaganda ng mga produktong ino-online selling nila. Bili po kayo, order kayo. Kay Ate Laila, shoutout. Kay Mandy, kay Chinchan Su, kay Lama Sabik Tani, diba? Si Arvin Masada, Janet Paronda, Ruben F. Delpina, kay Paps Leonard Umali Pagya, kay Paps Matt, kay James Manabat, kay John Dave Manabat, shoutout, kay Sir Nixon Villegas Oandasan, ang aming napakahusay na IT, shoutout po, kay Ma'am Conegunda de la Cruz, kay Lola Bernadette Oliveros Ang, kay Jerome Hortelana Cueva, Fernando Valdez, sir, magandang morning. Shoutout po sa inyo. Resty Monsales, shoutout. Kay Safety Superintendent Raymond Valencia Bisguera. Diba? Mahuhusay na safety yan. Ang Arab ko, naku po, rude. Kay Buban Elmer, shoutout. Pilmar Potensky, shoutout. Winkel Gineta, Alfredo Aris, Melody Boringot, shoutout. Kelly Dehia, shoutout po. Sa kumari kong si Glendale, shoutout. Aileen Marilyn Manuel, shoutout sa'yo. Kay She, shoutout. Joris Heron, shoutout. Kay Utol Edwin Manlapid Ramos, shoutout po. Kay Pinsan Leilani Bides, shoutout. Kay Madam Betso, shoutout po. Mark Crab Club, shoutout. Sa Pira Sandoval, shoutout po. Mark M. Limindog. At syempre kay Mary Rose Pahikulay Roque at sa Roque family, ang mahuhusay na safety ng Batangas. Siyempre, shoutout. Kay classmate, Ma'am ka Cherilyn Coronel Garcia, shoutout po. Tommy Pineda, shoutout. Rodic September Batch, shoutout po. Nelson Marchan, shoutout. Sa aming napakagandang kamag-anak na si Madam Joy Manuel Conanan, shoutout po. Kay Lani Atienza Tornero, shoutout. Dong LBS Jr., shoutout sa'yo. Bunyok Belmonte, kay kamag-anak Regs Castelo de la Cruz, ang napakahusay na guro, mga discarding guro yan, ako po. Sonji Lee, shoutout. Bir Siedo, Domingo Perez, Wilfredo Once, Boss Fred, shoutout po. What Marisa, Nancy Cabrera, kay Maring Carmen, kay Hani Alberto na pinsang ko, kay Melanie, kay Boss K. Francisco Kiko Sandoval, shoutout po. John Bertania Lopez, shoutout. Barakong Bombay, shoutout to. Magandang umaga. Kay kapitbahay Janet Rivera Ortega, kay John Popoy, kay Boss J. Parax, kay JL, shoutout. Mengay Luciano, Richard Abila, Richmond Bertuccio, kay Jural Bungabong Bakilid, shoutout po. Kay pare Michael uli, kay Jenny Rose
Valenciado, kay Chris Bernardino, kay Ran Gurung, kay Lee Bautista, si Alexander, kay pinsang Alex Escalona at sa Escalona family. Shoutout po. Kay J.R. Reyes, kay Safety Gams o Sage Gamolo, kay Dave Libio, si kay Dominic, kay Piolo Kamaya, Jade Ira Baltasar, Chantal Pantunduan, Altan Jacob, Analu, Carissa Bartolome, Toliro Joaquin, kay paring Malden sa Bustos, shoutout sa'yo, gwapo kong kumpare. Joben Banco Atamba, Mara Rodriguez, kay Bro Marvin de Mapilis, shoutout sa'yo. Angelita Mona Celo Villar, shoutout po. Arnold Rojas Espinosa, Michael Raposas, classmate. Joby Potoy, Oleg Nasera Barrasa, Zerabla, Michael Miel Baltasar, John Barila, Najid Modin, Aran Jesus, Juliet Buena Nalas, Baby Lea, Radian Castillo, Alex John Sihar, Patrick Sevilla, Boots Boying Rehuso, Olan Prince, kay Utol Cristina Rodriguez, shoutout. Kay Viris Carrero, shoutout sa'yo. OSH Parma Urma, Reynaldo Damole, Michael Lope, Jumar Garcia, Yuol Sokugar, John De Blinog, kay Claudio Jr. Fabrique, Violeta Lawan, shoutout po. Albert Lumahan, Sean Murphy, Johnny, shoutout brother. Niel Aregna Mamon, Jeffrey Tugaw Diaz, Christian J. Yungko Miranda, Dolores Sancho Mendoza, Ilonggo Survival, shoutout. Emir Ondes, Nerissa Valerio Tabora, kay pinsang Neris at sa kanyang mga gwapong anak at anak na lalaki at anak na babae. Kay Utol Mayra, shoutout. Kay Maring Anarisa, shoutout. Noel Canadilla Tads, Jay Lontok, Sasuke at Sisu Katsuki, Totoy Kobe, shoutout. Helbert Montejo, Drew Sunday Molo, Leo Prado Garais, Rhea Castelo Cagado, Leo Bini Angel, June Rod Trinidad, Patrick James Negos, isa pang mahusay na sa ito yan, si Wizard na Patrick James Niegos, Guarin Sideness, Harold Mutalban, Marv Benia Silang, Ian Bertaniel Lopez, Donald Requita, Rads Liantada, Neri Mendezabal, kay kamag-anak Ani Castelo Palmera, di ba? Pakaganda ng mga kamag-anak ko talaga. Angela Bautista, Sama Francisco Ziban, Rosalie Castelo Ordinario, kay Ernel Andosa Castelo, Mark Labin Calabayo. Sabi ni Ian Bertinia Lopez, hello sir, watching from UAE Baraka Nuclear Power Plant HSE. Shoutout po sa inyo sir Ian, shoutout sa mga kasamahan natin dyan, ano? Ingat-ingat po kayo palagi. Joben Kumbanko Atamba, shoutout po. Edeline Gregorio, shoutout. James Louis Aquina, shoutout po, shoutout. 2 minutes, start na po tayo. As usual, nasa oven na naman ako. Good day sir, sabi ni Joben. More power. Thank you po. Salamat po. More power din po sa inyo. Shoutout po sa aking napakagandang pamangkin na si Carmeli Mangulabnan, na saka sa kasalukuyang nahihirapan at nalilito sa kanyang pinag-aaralan. Joseph Ryan Costales Camolo, shoutout po. Ang aking pong pamangkin na si Carmeli Mangulabnan, na isang dalubhasang manggagamot, future astronaut, di ba? Doktor ng mga alien, shoutout po sa inyong lahat. Pogi Tito, yan. Ang aking pamangkin na malakas manguto, yan, si Carmeli Mangulabnan. Pogi Tito daw sabi. Siyempre, nasa lahi natin yan, nak. Okay, 1 minute, start na po tayo, no? Jonathan Balignasay, siya, maraming salamat po sa pag-share ng ating live. Malapit na po tayo mag-start, no? Kaya paki-share na lang po yung live sa mga ka-group ninyo, sa mga kakilala ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Joseph Ryan Costales Gamolo, good day daw, sir. Watching from offshore Russia. Uy, salamat po sa suporta, sir. Ingat po sa Russia.
Penging yelo, gawa kong halo-halo. Mainit. Penging yelo. Dami dyan, vodka. Ay, shoutout po sa aking ninang, kay Lilibet Chavez. Belated happy birthday. Yun nga pala, happy birthday kay Ate Maring, di ba? Kay Ate Mari ko, na nag-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Kay Ate Yolanda, no? Yoli. Shoutout sa'yo. So, okay. Start na po tayo, no? 9:20. Sakto sa oras. Paki-share na lang po yung live natin, ano, sa mga kasama ninyo. Para po malaman nila na start na tayo. Ito po ay mapapakinabangan ng mga kasama natin, lalo na po ng mga baguhan na nalilito tungkol sa procedure o standards ng working at heights. So, pag sinabi po natin working at heights, ito po yung mga nagkatrabaho tayo sa mga elevated areas. No? So, dapat po natin tandaan, unang-una, magkaiba po ang proseso ng working at heights sa general industry at sa construction industry. No? Pag po sinabi nating working at heights sa general industry, ito po ay pumapasok lamang sa 4 feet o 1.2 meters. Pag general industry tayo. Pag naman po sinabi na working at heights sa construction industry, dyan na po tayo pumapasok sa 6 feet o 1.8 meter height. No? So, tandaan po natin, magkaiba po yung construction industry sa general industry. Pag ang pinag-uusapan natin ay working at heights. Uulitin po natin. Sa general industry po mga kasama, pumapasok po yung 1.2 meters o 4 feet. Sa construction industry, ito po ay 6 feet o 1.8 meters. No? James Louis, shout out po. Good day daw, sabi ni Sir Louis. Good day, Serena from Batangas. Shout out po sa mga taga Batangas. No? Ngayon po, pag sinabi natin ng working at heights, andyan po yung mga problema na maaari tayong malaglag. Yun ang unang-unang problema, di ba? So, bakit ba natin kailangan malaman yung fall protection? Di ba? Bakit natin kailangan malaman yung mga paraan na dapat natin gawin para maging ligtas yung mga tao nagtatrabaho sa taas para hindi sila malaglag? Kasi po, mga kasama, yung fall o yung pagkalaglag ang isa sa pinakamalaking dahilan ng disgrasya sa mga construction site. Napakarami pong insidente o mga kaso na nalalaglag yung mga tao. Sa katunayan po, meron diyang 500,000 injuries na recorded. At meron dyan yung 6,000 deaths. Yung pa pong record na ay dati pa. Diba? So, 500,000 injuries po yung recorded nila. At 6,000 yung mga nasasawi. Dating record pa yan. What more? Yung sa ngayon, di ba? So, malamang mas nadagdagan pa yan. So, kung hindi po natin pag-iigihan, mga kasama, maaari pong maging isa, wag naman sana, maging isa yung ating mga manggagawa sa datos na yan. Di ba? Kaya importante po na malaman natin kung paano sila pangangalagaan ng tama. Ngayon, pag po sinabing meron tayong hazard o yung risk of fall, kailangan po gagawa tayo ng aksyon. At hindi ko mo sinabi na meron tayong working at heights, kailangan naka-harness ka kaagad o mandatory requirements na pag-harnessin mo agad yung tao. Mga kasama, wala pong sinasabi sa kahit anong standard na kailangan pagka working at elevated area or working at heights yung tao, kailangan harness agad ang ibigay natin. Diba? Wala po. Maling paniniwala po na kapag working at heights yung tao, dapat harness ka agad ang ibibigay. Kahit sa ang standard po, wala pong nakalagay na ganyan. Pero, meron pong sinasabi sa standard na kailangan kapag yung tao nagtrabaho sa isang mataas na lugar, kailangan maproteksyonan mo siya, mabigyan mo siya ng proteksyon para hindi siya malaglag. Ang ibig pong sabihin, pwede tayong gumamit ng fall protection o fall prevention. Diba? Ngayon, ano ba yung sinasabing fall protection?
Pag sinabing fall protection, yun po yung mga bagay na gagawin natin para maproteksyahan siya na hindi siya malaglag. Diba? Mga guardrails, diba? Safe working platform. Diba? Iyon po iyon. Hindi po kung sinabi na fall protection ay harness na kaagad. Ngayon po, pag sinabi natin fall protection, diba? Yung sinasabing fall protection at saka fall prevention. Diba? Meron pumapasok dyan na fall prevention at saka fall arrest. Shout out, Herbert Montejo. Shout out po. So, ulitin natin mga kasama. Pag sinabi natin o pag nalaman natin may trabaho sa mga elevated na lugar, kailangan bibigyan natin ng proteksyon yung mga tao para hindi malaglag. Ngayon, hindi ko mo sinabi nga bibigyan natin ng proteksyon para hindi malaglag, pagsusuotin agad natin ang harness. Hindi po. Kailangan po, alam natin kung ano yung gagawin natin at kung ano yung bibigay natin. Kasi nga po, meron dalawang paraan para maproteksyonan yung tao na hindi malaglag. Ito po yung fall prevention, o fall protection, fall prevention, at fall arrest. Diba? Ngayon, pag sinabing fall protection, yung gagawin po, nagagawa po nga po tayo ng paraan para hindi malaglag yung tao. Like yung safe working platform, yung mga barikada natin, diba? Yung mga guardrail natin, yun po yung ibibigay natin. Ngayon po, kung may possibility na yung tao ay mag-overreaching o lalagpas doon sa bakod na ginawa natin, at sa palagay natin may chance pa rin na malaglag siya, meron tayong tinatawag na fall restraint or fall arrest. Diba? Ano ba to? So, ang fall prevention po, ini-eliminate natin na yung possibility na malaglag yung tao. Yung fall arrest naman na sinasabi natin, yung in case na malaglag yung tao, hindi siya magdidire-diretso sa baba. Diba? Doon po pumapasok yung harness natin. Yung safety nets natin. Diba? Yung mga fall protection system po na tinatawag natin, ito po ay kinukompose ng horizontal lifeline, pwede ang vertical lifeline, pwede ang yung fall restraint devices nga po, at yung self-retracting lifelines. Nakita nyo na ba yon? So, bakit ba natin to ginagawa? Diba? Ano ba yung mga fall protection options na dapat na meron tayo? Sa fall protection options po, syempre yung PPAS natin, yung Personal Fall Arrest System, syempre, harness yan, di ba? Tapos, yung guardrails natin at saka yung mga safety nets, iyon po ang bumubuo sa tinatawag na fall protection options. Ngayon, paano ba natin to gagawin? Basta bira lang ba tayo ng bira? Pag ba sinabi natin na kailangan ng harness, harness na agad. Pag sinabi natin na kailangan ng safe working platform na kaagad. Well, sa pagbibigay po ng harness, mga kasama, no, kailangan po may plano pa rin, hindi basta harness lang. Kasi po, ang harness natin, minimum o maximum is 2 meters yung lanyard. Ngayon, kung nagtatrabaho itong tao sa 1.8 meters na taas, nalaglag siya, sa palagay mo, aabot ba siya sa ground? Kasi harness ang binigay natin, wala tayong safe working platform. Diba? Nagtatrabaho siya sa 1.8 meters. Yung lanyard mo pa lang, 2 metro na. 1.8 yung taas mo. Diba? Ngayon, sinasabi, kakalabog ka ba sa lupa? May posibilidad, diba? Lalo na, at mali, yung anchorage point na ginawa mo. Kung ikaw ay nag-anchor sa may gilid lang, hanggang bewang mo, maaaring kakalabog ka. Pag nag-anchor ka sa taas, ligtas ka na ba? Hindi pa rin. Bakit? 2 meters po yung haba. Sabihin natin, sir, nag-anchor ako sa may taas ng balikat ko shoulder high. Shoulder high sabi, di ba? In-anchor mo doon. Siga, ang taas mo is 5 feet ka. Di ba?
tapos inano mo siya sa 5 feet height na sabitan, nalaglag ka, tumama ka sa lupa, ano ang mali? Kasi po, kasama sa calculation, mga kasama, yung height ng tao, yung may gamit ng harness. Hindi lamang po yung haba yung lanyard. Bakit? Kasi po, once na tayo nalaglag, yung harness po na yan, tataas yan, sasakat sa atin o magpipit sa atin yan. Andito po yung pinakatali mo sa may likod mo, sa may torso. Diba? So, yung haba pa rin ng katawan mo, mula sa paa hanggang sa may kilikili mo, nakalaylay pa rin yan. So, may possibility na tatama ka pa rin. Kaya nga po mga kasama, merong sinasabi na meron tayong tinatawag na tawag dito, yung sukat, yung tamang sukat ng pagbagsak mo o yung landing mo kapag ikaw ay nakatrabaho sa elevated areas. Ngayon, sa fall protection planning po, fall protection system and work practice must be in place before you start to work. Sabi nga, kailangan daw meron tayong fall arrest system. Yung fall arrest system natin o yung PPAS natin, kailangan trained yung mga gagamit. Alam nila kung paano gumamit ng harness natin. Hindi kasi pwede mga kasama, pwedeng i-bypass, pwede tayong mag-bypass, kaya lang kung acceptable sa client natin yan. Diba? Kasi, pwede yung sinasabi ng iba, bypass natin yung tatanggalin natin yung shock absorbent lanyard. Diba? Tatanggalin natin yung shock absorbent, hook lang sa D-ring sa likod, tapos kakabit na agad. So, gaano kataas gaano kahaba yung lanyard natin? 2 meters pa rin. Bakit ba tayo nagsasabi ng bypass? Kasi sinasabi nila para bypass, tatanggalin lang natin yung shock absorbent. Diba? Pero ano ba ang purpose ng shock absorbent? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Ngayon, ikaw ay nagbigay ng harness sa mga tao. Tama ba na may harness lang yung mga tao? Saan mo isasabit ang harness mo? Kapag po tayo mga kasama nagbigay ng harness, hindi pa pwedeng kung saan-saan lang isinasabit yan. Hindi rin pa pwede na basta-basta suot lang yan. Kailangan yung magsusuot, trained. Diba? Kapag ka-trained yan, alam niya kung paano ang tamang proseso ng pagsusuot. Ngayon, kapag nagbigay tayo ng harness, kailangan meron tayong lifeline. Ngayon, ano ba ang lifeline? Ang lifeline mga kasama, ito yung sinasabitan ng harness natin, yung anchorage point ng harness natin. Diba? Ngayon, saan mo ba ito pwede ikabit? As per standard, sinasabi na ang harness daw o ang ating lifeline, Junior Rizal, shoutout, present daw siya. Shoutout po. Sinasabi ng standard, kapag tayo ay gumawa ng lifeline, kailangan kaya nitong mag-withstand ng 5,000 pounds per user. Diba? Ngayon, kung 10 tao yung magtatrabaho doon sa area, sabihin natin ang project ninyo housing. Diba? Housing project kayo. Nandito na kayo sa sistema na ang gagawin niyo yung bubong. 10 tao o 5 tao yung magtatrabaho dun sa taas. Ano ang gagawin natin para hindi sila malaglag? Bibigay ka ng harness. Okay, sige, nagbigay ka ng harness. Saan isinabit yung harness? Diba? Sa assessment mo, sinabi mo, sir, kailangan yan. May possibility na malaglag yung mga tao. Kailangan mag-harness po tayo. Sumunod yung management, binigyan ng harness yung mga tao. 5 tao na nasa bubong, pinagsuot ng harness. Okay. Solve na ang problema? Hindi pa rin mga kasama. Dahil binigyan mo lang sila ng maling impresyon na sila ay ligtas gumawa kasi naka-harness sila. Bakit hindi tama yung ginawa? Kasi binigyan mo ng harness, nasa ng anchorage point, nasa ng lifeline. Naglagay ka ng lubid, sasabihin natin, sir, magpalagay tayo ng lubid para may sabitan sila. Okay, naglagay ng lubid. Ang tanong, yung lubid ba, kaya bang mag-withstand ng 5,000 pounds per user? Diba? Paano natin malalaman na kayang bitbitin ng lubid yung bigat ng tao kapag ito'y nalaglag?
Kasi may mga pag-aaral mga kasama na ginawa na mula sa isang 6 feet na taas, yung tao 100 kilo. 100 kilos. Di ba? Yung manikin yun, manikin lang siya. Yung manikin o yung bagay, 100 kilos ang timbang. Inilaglag nila mula sa 1.8 meters sa taas. Nung bumagsak, umabot ng almost 5,000 pounds ang bigat. 5,000 pounds sa kilos, halos 2,500 kilos. 100 kilos lang yung tao, o yung materials, o yung items, nung inilaglag nila, bumigat siya, o yung puwersa niya, umabot ng almost 2,500 kilos. Bakit? Kasi yung gravity. Ngayon, yung lubid ba, kaya ba niya magbitbit ng 2,500 kilos? Di ba? Iyon mga kasama yung nagiging problema natin eh. Pag may working at heights, sinasabi agad natin, harness. Pero wala po sa standard na nakalagay na dapat harness. Ang sinasabi, pangalagaan mo yung tao para hindi malaglag. Proteksyonan mo yung tao para hindi malaglag. Sabi ni Abdul Jabbar Al-Muhajir, Sir, thanks a lot sa lahat ng inyong knowledge about safety matters. Pa-shout out, best regards sa inyo. Maraming salamat, Sir. Abdul Jabbar Al-Muhajir. Maraming salamat po. So, yun ang sinasabi natin, hindi ko mo may working at heights, harness agad. Sinasabi nga, kailangan pangalagaan itong mga tao para hindi malaglag. Ngayon, pag sinabing pangalagaan, maraming klase ang pwede natin gamitin para hindi malaglag yung tao. Unang-una na nga po itong safe working platform. Di ba? Itong mga guardrail system natin. Di ba? Itong mga safety nets natin. Wag po natin isipin na kung harness na nakikita natin lagi harness lang palagi ang gagamitin natin. Mali po. Maling paniniwala po yan. Sabi ni Elmer, inspection before gagawa sir ng safety at engineer sir para makatiyak na ang gagawin ay safe if may kulang recommendation ng safety. Iyon nga sir Elmer, ang Jonas Mangas, ang nagiging problema natin. Talaga namang normal na i-inspeksyonin natin yan. Diba? Normal lang yan. Part ng trabaho natin yan to make the activity safe. Diba? Ang problema nga po, nagkakaroon tayo ng problema dyan sa pagbibigay ng rekomendasyon. Matatalino yung mga safety natin matatalino yung mga kasama natin Ang problema lamang natin dyan, kulang tayo sa sapat na kaalaman kung paano magbibigay ng tamang rekomendasyon. Kasi sa nakikita ko po, sa mga nababasa ko sa FB, sa mga nakikita ko mga nakapost, kada meron ako na may magpo-post na working at heights, ang unang-unang sinasabi, harness. Harness, harness, harness. Diba? O nagbigay ka ng harness, sige. Sabihin natin, sige, sinunod ka ng management, nagbigay ka ng harness, saan mo isasabit yung harness? Sa tubo? Sa lubid? Sa shoutout, good morning po sa aking mahal na guro, kay Coniginda de Leon de la Cruz. Shoutout ma'am. Kay Ma'am Connie. Yun ang masakit dun mga kasama Alam natin kung para saan itong harness. Pero alam ba natin kung magiging ligtas yung mga tao kapag binigyan lang natin siya ng harness? Hindi pa pwedeng isang bagay lang alam natin. Kung magbibigay tayo ng rekomendasyon, dapat kompleto at alam nating ligtas yung mga tao. Sabi ni Junmar mga kasama, para ensure na kayang mag-withstand ang gagamitin ng mga lifeline, dapat mag-undergo sa mga third-party inspection. Tama. Dapat yung mga lifeline natin, inspected yan. Diba? May third-party inspection yan. Diba? Ngayon, ang problema nga sa mga kasama natin o sa ilang mga kasama natin, hindi nila alam kung paano ang gagawin. Ngayon, walang time para mag-inspeksyon yung third party. Paano ang gagawin natin? Para masiguro na kaya ng lubid o kaya ng bagay na yan na mag-withstand ng 5,000 pounds. Isipin na lang po natin mga kasama, Kung yung lubid o yung bakal o yung railings na sinasabi mong pagsasabitan ng harness, imaginein mo na lang, kung wala yung mga engineer natin, yung mga third party inspector natin, isipin mo na lang po,
kaya bang bumitbit nung tubo na to ng isang pickup? Di ba? Yung kotse ba, kaya bang bitbitin dito? Kaya bang bitbitin nung tubo na to kapag isinabit? Ngayon, kung sa palagay mo, hindi kaya bitbitin ng tubo, yung kotse, hindi siya pwedeng gamitin. Bakit po? Kasi hindi po nagkakalayo ang timbang ng kotse, ng isang buong kotse, sa bigat ng puwersa ng tao kapag nalaglag. Good morning, boss. How are you? Sir, I need your help. Where you saw leaking from this? In the bathroom. Huh? Bathroom, toilet. No, fire water. Yeah. Where? In the fire water, we did not do the inspection yesterday. What we did yesterday, Now me we are and doing Mr. this. Mahin, Come. me and Mr. Mahin, we did the inspection in the bathroom because we checked at the lower ground, underneath, there's a lot of water leaking. So what I did, I go there and I check it, Can you show and me? it's open. Show Where? me. Now, can you show me? Sandali lang mga kasama, ha? Kulit to eh. Please, huh? Thank you. Okay. Back on tayo mga kasama, no? So, yun nga po. Yung sinasabi natin sa pagbibigay ng mga harness ang nagiging problema natin. Pagbibigay natin ng mga suggestions or recommendations na hindi kompleto. Na sa halip na makatulong, makakadisgrasya pa po tayo. Ngayon, ma'am, maraming salamat po. Nanonood daw si yung teacher kong mabait. Okay. So, sinasabi natin, bago tayo mag-assume, kailangan sigurado tayo. Pwedeng gamitin, ang tanong is, pwede bang gamitin ng isang tao ang isang lifeline? Pwede, kung ito ay kayang bumitbit ng 5,000 pounds. Ngayon, kung 5 yung gumagamit, o 5 yung may harness, kaya bang gamitin ng 5 tao ang isang lifeline? Sabi ni Andina Gleris, naka-encounter ako dati, sir. Sabi ng client, kailangan daw mag-harness ng worker dahil naka-yellow tag yung scaffold kahit less than 6 feet in height. Sinasabi po kasi nila yan kapag ka na Andina, no? Kapag ka tayo ay nasa working platform na incomplete working platform po itong pinag-uusapan natin na naka-yellow tag, ito po scaffolding. Incomplete siya pero pwede siyang gamitin. Kaya mandatory po na kailangan naka-harness yung tao. Kasi may possibility na malaglag siya dahil po incomplete pa po yung ating working platform. Pero kapag working platform po natin is complete na at walang possibility na malaglag yung tao, kompleto ang guardrails natin, yung mga railings natin, kahit hindi po siya mag-harness, okay lang. Pero if there's a possibility na lalagpas siya doon sa bakod o mag-overreaching siya at andun yung risk na malaglag siya, well, it's a mandatory na mag-harness po yung tao. Diba? So, sabi ni Brian Dulay Romualdo, yung tanong natin, kung ang isang lifeline ba ay pwedeng gamitin ng 5 tao? Sagot niya, pwede. Ngayon,
Paano paraan po natin masasabi na pwede ito? Tama po yung sagot na pwede, kaya lang merong papano. Diba? Paano po natin masisiguro kung itong ating lifeline ay kaya mag-withstand sa bigat ng 5 tao? Tandaan po natin, ang isang lifeline kailangan kaya niya bumitbit ng 5,000 pounds. Kung 5 tao ito, di ba? 5, 10, 15, 20, 25. 25,000 pounds ang kailangan bitbitin ng isang lifeline. So, pwede ba? Kaya ba ng isang lifeline na bumitbit ng isang tao ng 25,000 pounds? Sabi ni Sir Brian, pwede daw. May posibilidad po na pwede, pero kailangan yung lifeline natin ay engineering designed. Kailangan po may third party inspection ito. Kailangan po may luntong load test. Di ba? Iyon po yung mga kailangan natin. Ngayon, kapag ka po tayo nagkatrabaho sa mataas na lugar at ang kumpanya natin ay maliit lamang o maliit na contractor ang ginagawa natin, kaya bang i-provide ng kumpanya ang load test, ang engineering design, ang inspection? Tandaan po natin mga kasama, kapag po tayo ay gumawa o nagpagawa ng lifeline, ang structure po ng lifeline ay independent sa building. Hindi po ito kailangan part ng building. Diba? Yung structure, kailangan independent structure siya. Magkaiba siya doon sa part ng building. Hindi siya parte nung ginagawa natin. So, gastos na malaki ito, di ba? Kaya maraming kumpanya ang hindi sumusunod kasi nga po, gastos talaga siyang malaki para sa mga small time na kontraktor. Ngayon, kung ibang materialis ang gagamitin natin, kung lalagpas tayo sa harness, ano naman ang pwede natin gamitin? Siyempre nga po, yung mga safe working platform natin, ano? Ngayon, pagka po tayo ay magpapatrabaho, kailangan po nakaplano. Gaya nga po ng sabi natin kanina, kailangan meron tayong fall protection planning. Kailangan alam natin kung ilan ang magtatrabaho, saan magtatrabaho, ano ang gagawin natin, ano yung kondisyon ng pagtatrabahuhan natin. Hindi pa pwede na bira lang tayo ng bira agad. Kailangan alam natin yung klima, madulas ba, mahangin ba. Tapos titingnan natin kung yung gagawin natin sa taas, pwede bang magawa sa baba. Kasi kung pwede po, para mas maiwasan natin ang problema na magkahulog yung mga tao, kung pwede naman natin gawin sa baba na natin gawin, isang pa na lang sa taas. Gaya po nung isang in-advise namin sa isang kasama natin na contractor, housing project sila. Ang dami nung insidente na nalalaglag yung mga tao nila. Ngayon, ang sinabi namin, bakit hindi nyo i-assemble sa baba yung mga bubong, may crane naman kayo, at saka ipabitbit sa crane? Para less time yung pag-akyat ng mga tao. Diba? Kukunti yung aakyat sa taas. Sabihin natin, kung merong aakyat sa taas, mga 2, 3 na lang. Hindi na 5, hindi na 10, diba? Hindi na 7. Kung makaya po natin gawin sa baba, mas maganda, paborable. Sa baba natin assemble, sa baba natin ibuuin, tsaka na lang natin iakyat sa taas. Pero kung hindi naman po talaga kayang gawin sa baba, kailangan nga po meron tayong magawang paraan para mapanatiling ligtas yung mga tao. Yung ating mga kasamahan na may posibilidad na malaglag. Di ba? So, paano po ba natin nasasabi na itong mga taong kasama natin tawag dito, mapapanatili natin ligtas pag nasa taas na? Maliban sa pagbibigay natin ng harness, maliban sa pagbibigay natin ng safe working platform. Diba? Unang-una, i-assess nga po natin yung area. Diba? Titingnan natin mga safety kung ano yung mga posibilidad na maaaring mangyari o gawin nila habang nagtatrabaho sila sa taas. Unang-una nating tingnan mga kasama yung access and egress. Yung hagdan na ginagamit nila, paakyat, pababa. Ngayon, kapag nakita na natin to, tingnan natin, kung may safe working platform, tingnan natin
kung ang pinaggagawaan ba nila ay malinis. Baka mamaya madulas ito, mabuhangin ito. 'Di ba? So, iyon po kasi yung mga nagiging tawag ito, nagiging factors para magkaroon ng insidente at malaglag yung mga tao. Maliban pa dun sa talagang lumalabas ka dun sa lugar ng pinaggagawaan mo. Ngayon, bakit kailangan din natin planuhin yung pagbibigay ng mga harness dun sa mga tao? Nagbigay tayo ng harness, meron tayong safe working platform, meron tayong lifeline. Safe na ba yung mga tao nagtatrabaho? Ligtas na ba sila? Hindi pa rin po. Kasi kung meron pa ding posibilidad na malaglag, andyan pa rin yung panganib na maaari nilang ikamatay. Sinabi nga, di ba? Sir, paano madidisgrasya yung tao? Binigyan na nga natin ng harness. Binigyan na nga po natin ng lifeline. Ito po yung engineering design, may test load, di ba? Lahat kompleto. Papaano nasabi na maaari pa ding madisgrasya itong tao kapag ka nalaglag? Mga kasama, kapag ka po ang isang tao ay nalaglag, meron pong tinatawag na pre-fall at yung isa naman pendulum. No. Pag po sinabi natin pre-fall, diretso bagsak ka. Diba? Pag po naman sinabi natin pendulum, yung po yung pagbagsak may papalo-palo ka pa. Now, imaginein po natin, kapag ka yung tao nalaglag at nagparang yoyo, pumalo-palo na ganyan, may mga tubo dito, may mga rubber sa kabila, ano mangyayari sa kanya? Barbecue. Diba? Bugbog sarado, bugbog pengi, aabuti ng tao. Hindi nga tumama sa baba, hindi nga nalaglag sa ground. Nagmukha namang, tawag dito, nagmukha naman duhat sa dami ng pinaghahampasan niya. So, ang punto po natin dito mga kasama is bago tayo magbigay ng suhestyon sa sa mga pola protection natin, kailangan alam natin. So, ano-anong lugar ba yung maaaring proteksyonan natin? Ito lang ba yung pwede natin gawin? Hindi po. Pag sinabi po nating fall protection, diyan po pumapasok yung mga bagay o mga lugar na maaari tayong malaglag. Kunyari, yung bahay na ginagawa nyo, wala pa mga sidings, di ba? Building na ginagawa nyo, wala pa mga sidings, walang harang, possibility na malaglag ka. May mga open holes, possibility na malaglag ka. Yung mga aircon shop natin, di ba? Elevator shop, yan. Basta po, doon sa mga lugar na maaari kang malaglag, iyon po, yung kailangan pag-ingatan natin. Di ba? Ngayon, kapag ka nasa ground, nasa may, kunyari, elevated areas tayo, sabihin natin, nasa 4th floor o 14th floor, marami tayong bukas na open holes dyan. Paglalagyan, sabihin natin, ng exhaust, paglalagyan ng elevator, paglalagyan ng kung ano-ano, may possibility na malaglag yung mga manggagawa. Ano ba dapat ang ginagawa natin? So, dapat po, babarikadahan natin to. No? Kung hindi natin kayang barikadahan, tatakpan natin. Pero hindi ko mo sinabing tatakpan natin, kukuha ka ng plywood, tatakpan mo ng plywood lang. Hindi po. Hindi po ganun yun. Kailangan po, yung pantatakip mo dyan, kayang mag-withstand ng 250 pounds. Meron pong bigat yan, may capacity pa rin pong dinadala yan. O kayang bitbitin dapat yung mga gagamitin natin ng materyales. Hindi po kung sinabi na kailangan takpan, tatakpan mo lang siya ng plywood. Tapos okay na. Diba? Kailangan po, kaya pa rin niya mag-withstand ng 250 pounds. Tapos, kailangan yung ating guardrail o yung barikada natin, kaya din mag-withstand ng 200 pounds. Diba? Hindi pa pwedeng maglagay ka ng kahoy, yun na yun. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng bahala na si Batman na lang. Basta nakapaglagay tayo, okay na yan. Hindi po. Ngayon, ano ba yung komposisyon ng isa sa pinaka-importante para hindi malaglag yung mga tao? Ito po, yung guardrails na sinasabi natin. Ngayon, yung guardrails, may sukat ba yan?
May bigat ba na dapat timbangin yan? May bigat ba na dapat dinadala yan? Diba? Ang guardrails po, may sukat po yan. Yung top rail niya, kailangan 39 and 45 inches. Ngayon, yung toe board niya, 3.5 inches dapat ang taas para sa amba, ang toe board. Ang toe board po mga kasama ay para naman maligtas yung mga tao sa mga materyales na nakasampa sa safe working platform natin. Kasi po kapag wala tayong toe board, pag meron tayong kasama na naglakad na mabigat ang paa at merong nasipang materyales, yung materyales pwede pong malaglag. Joy de la Peña, shoutout po. Magandang morning. Diba? Yun po ang silbi ng toe board. Ngayon, sinasabi natin Sir, ang sabi mo kanina, kailangan natin ng PPAS o yung Personal Fall Arrest System. Tapos sabi mo din, kailangan ng guardrail. At sabi mo rin, kailangan ng safety nets para sa fall protection options. Ito yung mga options natin, maaari natin pagpilian para hindi malaglag yung tao. So sir, ano ba yung composition naman ng net? Para sa naman to? Okay, ang net naman po, inilalagay natin to para maproteksyonan yung mga tao at yung mga tao sa paligid, yung mga gumagawa at yung mga tao sa paligid. Kasi po kapag may nets tayo, yung mga safety nets natin, napipigil nito yung mga materyales na tumatalon mula dun sa building natin. Mga canopies, yan, pwede yan. So, saan lugar ba natin kailangan ang mga safety nets? Kailangan po natin to, kunyari ang trabaho natin o yung project na ginagawa natin ay nasa tabi ng mga walkways and ramps, tabing karsada, di ba? Open sides and edges, meron tayong mga ganyan. Meron tayong mga holes, may mga concrete forms and rebar tayo. Sa excavation, ginagamit din po natin yan. Sa mga roof works, sa mga wall openings, sa bricklaying activities, sa mga residential construction. Ginagamit po natin yan. Punta po kayo ng Makati. Nakikita nyo. Yes. Sorry? Chris is not here. Makikita po ninyo mga kasama, yung mga building na nagtataasan dyan, may mga canopy, may mga safety nets. Magugulat po kayo, maiisip niyo para saan ba ito? 'Di ba? Protection po 'yan para sa mga tao sa labas. Para sa mga materyales nga po na tumatalon. Pero safe na ba ito? Okay na ba ito? Safe na ba na ito lang yung ilagay natin kapag merong pedestrian access tayo sa may tabi ng karsada, sa may tabi ng building natin? Well, mga kasama, hindi po. Yes, boss. May coupon ban na ba dyan? Coupon ban? I don't have coupon ban. No printer yan? Printer there. Near Mr. There's office. So, yun nga pa sinasabi natin. No? Safe na ba yung ating net? Kapag meron tayong daanan sa may gilid, di ba? Yung daan tao, yung access ways o pedestrian. Hindi po. Kasi bakit? Yung mga safety nets po natin, may specific size po na kayang ipigilin yan. Di ba? Yung mga maliliit, gaya ng pako, ng mga rubble, yung mga bato-bato, yung iba po niyan hindi napipigil. Napipigil po niyan yung tao, yung materials, yung plywood, yung tubo. Minsan kayang pong pipigilin niya kapag pahiga, pagka padiretso yung ganyan yan, baka mabutas ang nets nyo. Ngayon, safe na ba yung mga tao sa baba? Hindi pa rin. Papaano natin sila mapapanatiling ligtas? Kasi po, tandaan natin mga kasama, kapag merong na aksidente ng mga bypassers sa tabi ng project natin, sagutin po yan ng kumpanya. Nagkakaroon kasi ng investigasyon yan. Bakit nalaglagan itong mama ng hollow blocks? Bakit nabukulan ito? Diba? Bakit yung sasakyan ng mga tao dito puro semento? So ano dapat ang nilalagay natin? Ano dapat yung ilalagay natin o gagawin natin para hindi sila matamaan? Kailangan po natin mga kasamang gumawa ng shed o yung bubong sa may daan, di ba?
Tapos kahit plywood lamang po ang nakalagay dyan, yung mga marine plywood okay lang po yan, kaya mag-withstand ng puwersa niyan galing sa taas. Ang importante po, hindi matatamaan yung mga taong dumadaan o yung mga gamit na nakaparada malapit sa building na ginagawa natin, no? So, sinasabi din po kapag ka daw tayo ay nagtatrabaho sa mga working at heights o sa mga talagang matataas na area niya, sabihin na natin na mga poste sa may gilid ng building, overhead protection yan, tama si Abraham Montemayor. So kapag ka tayo nagtatrabaho sa mga gilid ng mga building, may chance na malaglag tayo, papagamit tayo ng harness. Tama? Okay. Ngayon, pag nagpagamit tayo ng harness, anong klase yung harness na ipagagamit natin? Anong klase po yung harness na ipagagamit natin? Kasi po, di ba meron tayong safety belt, full body harness, o yung harness, tapos naging full body harness, tapos ano yung pumalit? Full body harness with shock absorbent lanyard. Diba? Bakit tinanggal? Bakit ipinagbawal yung safety belt? Bakit pinalitan? Kasi po kapag tayo nalaglag, maaari tayong bumaligtad at maglaglag ng dire-diretso, or kung hindi ka malaglag ng dire-diretso, mababali po yung balakang mo o mapipinsala ang internal organ mo kapag ka nalaglag ka na nakapaganyan ka. Ito yung tali mo, di ba, nakapaganyan ka. Ngayon, sa harness, ganun din. Sa full body harness, kaya nila pinalitan yan, mga kasama. Kasi kapag ka nalaglag yung tao, tama, hindi siya didiretso sa baba, pero may chance pa rin na mamatay siya. Bakit po? Kasi nga po, sa ginawang pag-aaral, yung 100 kilo, kapag ka nalaglag, umaabot ng almost 2,500 kilos. So, ang lakas ng puwersa. Diba? Pag po ganyan ang mangyayari sa atin, pasensya na po sa salita, pero kung nakita nyo po, kasi ako may nakita akong video na meron tao na naka-harness, nalaglag, yung harness niya, hello sir, pasok ka. Yeah. Pasok ka, tara. Papakita kita rito. Ito yung aking amo na mabait. Salit na lang to, boss. Tapos, pag umakyat ka, pag nalaglag ka, aakyat yung harness mo, papakat po yan sa may singit mo. Pag sumakyat yan, pag pumakat sa may singit yan, yung puwersa niyan, pwede pong sumabog yung inyong, o yung iniingatan nating mga balls. Sabi nga, di ba, yung mga bola ng tadhana, sasabog po iyan. Meron na kaming nakita ng video na ganyan. O shoutout sa aking may bahay, Kipe. Wala ngang papamerienda, tubig nga lang. Wala pa rin yung magdadala ng kape, hindi pumasok eh. Pakainit pa. So, iyon po yung iniingatan natin. Kaya hindi na rin nila pinagamit ang harness. Ngayon, para maiwasan po ang sobrang pressure o yung bigat ng mga tao na lalaglag, kasi ang maximum arresting force lang po ay 1,800 pounds. Yun ang pinapayagan lang na bigat. Yung 1,800 pounds, yun lang po yung kumbaga acceptable na weight kapag nalaglag yung tao. Eh ang problema nga po, umaabot tayo ng 5,000 pounds. So, ang ginawa po nila, gumawa sila ng shock absorbent lanyard. Para saan ba yung shock absorbent lanyard na to? Kasi po, sabi ko nga po, di ba, yung 100 kilograms na tao, na manikin o bagay, inilaglag sa isang 1.8 meters height sa isang 1.8 meter height na lugar, umabot siya ng almost 5,000 pounds na bigat. So, ginawa nila, so yung yung almost 5,000 pounds na yan, lagpas dun sa permissible weight limit na 1,800s o 1,800 pounds, di ba? So, ang ginawa po nila, naglagay sila ng shock absorbent lanyard. Nung maglagay sila ng shock absorbent lanyard,
tinesting ulit nila yung pagbagsak doon sa bagay na yon na same kilo, same height. Di ba? Dahil sa arresting force po, yung bigat umabot sa 832 pounds. So, from almost 2,500 kilos, gumaang yung tao sa almost 400 kilos na lang. O more than 400 kilos. Ang laki ng diferensya. So, paano po ba tayo natutulungan ng shock absorbent? Diba? Yung lanyard natin, kasi po, natutulungan tayo niyan kasi iyan ay patong-patong na nakatahi. Kapag iyan na nalaglag, pag nalaglag yung tao o yung materyales, bubuka yan. Bag. Pag ganun-ganun po yan, matatanggal yung tahe. So, ang bagsak mo, hindi dire-diretso. Ang bagsak mo, boom, papaganyan-ganyan. Kumbaga, babagsak ka, bibitin ka, babagsak ka, bibitin ka, babagsak, bibitin, babagsak, bibitin. Sa ganung paraan po, nababawasan yung pressure ng pagbagsak. Yung puwersa o yung arresting forces, nababawasan. Diba? So, yun po yung sinasabi natin. Na malaking bagay, yung mga harness, yung shock absorbent, kaya hindi natin pinapayagan na i-bypass. Pinapayagan natin na may mga company na pumapayag na i-bypass ang harness kapag may safe working platform. Meron din pong sinatawag na for restraint, di po ba? Marami pong bagay na magagawa tayo para mapigilan yung mga tao na malaglag. Maraming bagay ang magagawa natin para hindi madisgrasya yung mga manggagawa natin. Ang kailangan lamang po natin mga kasama ay maintindihan ng tama kung ano ang sinasabi ng programa o ng proseso, ng procedure. Hindi po pwede na ito ay ginamit sa kabilang building, effective, pwede sa iyo at magiging effective din. Hindi po pwede ganun. Tandaan po natin mga kasama, wala pong tinatawag na standards na one size fits all. Wala po yan. Kaya nga po tayo, sakripisyo pa rin talaga ang ginagawa ng safety sa dami ng pag-aaral dahil sa kailangan mong pag-aralan yung proseso na meron kayo. Dahil yung standard o yung hindi standard, yung procedure na gagawin mo, yung policy, yung program na gagawin mo ay batay doon sa trabaho mo na meron kayo para maging epektibo. Ngayon, kung bibili lamang tayo sa kung saan-saan, sa online, mangongopya tayo, magka-copy-paste tayo ng procedure na meron, hindi po tayo nakakasiguro kung ito ay uubra sa project na meron tayo. Diba? Hindi rin po tayo nakakasiguro mga kasama kung magiging epektibo ito at kung paano nyo ito ipapatupad sa project ninyo. Kasi bakit? Nasa general industry ka, ang nakuha mong kopya para sa construction industry. Diba? Paano ang gagawin natin? Paano ang sasabihin mo na pwede? Ngayon, walang masama na kumuha ng kopya, reviewin mo para masanay ka. Kung baga gagawin mong benchmark. Benchmark, diba? Pagpaparisan mo lang, kukuhanan mo ng idea, walang problema yan. Pero kung yun mismo ang gagamitin natin, mahirap po. Mahirap po mga kasama. Diba? Ngayon, ano ba sir ang magagawa daw natin para naman ano daw ba yung magagawa natin mga kasama para tawag dito? Magkaroon tayo ng isang ligtas na lugar na hindi kailangan ng full body harness at hindi kailangan ng safe working platform kasi po sir, nasa rooftop po yung gumagawa namin. Meron po kaming gagawin sa rooftop. Ngayon po, hindi po namin kaya na maglagay pa ng scaffolding sa mga gilid kasi po unsafe na. Diba? Hindi na rin po kaya na maglagay, masyado nang mataas, malakas ang hangin, wala rin pagkakapitan, hindi mag-withstand ng 2,500 pounds o 250 pounds yung aming guardrail na ilalagay.
So sir, ano po ba ang pwede namin gamitin para magawa yung trabaho na hindi nalalagay sa panganib yung tao? So meron po tayo tinatawag niya pole restraint. Yun po ang pwede natin gamitin. Ano ba yung pole restraint? Ito po yung safety belt nakalagay po sa bewang ng tao. Ito po ay sinusukat natin batay sa layo o sa lapit ng pinagagawaan. Like sabihin natin, ang gagawaan po natin ay sabihin na 4 meters by 4 meters na kwadrado. Diba? 4 meters na 4 meters na kwadrado siya. Yun po ay i-mount natin sa gitna. Ma-mount natin sa gitna yan. Yung ang ginagawa po namin dyan is, nagdidrill kami sa gitna ng flooring. Lalagyan namin ng Tox. Tox ba yun? Yung ano yun? Tapos lalagyan namin ng carabiners, doon namin i-hook yung belt ng tao. Ngayon yung tao po, 360 degrees na makakaikot doon sa working area. Pero, hindi siya makakalapit doon sa edge ng building. Bakit po? Kasi po, yung haba lang ng tali o nung lanyard na nakalagay doon sa safety belt niya ay sapat lang para doon sa specific area na gagawaan niya. Kaya po, walang chance na makalapit siya doon sa edge ng building. Diba? Marami pong paraan mga kasama. Marami pong paraan kung paano natin maiingatan yung mga tao. Ang kailangan nga lang po dyan talaga is maintindihan natin yung proseso. Diba? Maintindihan natin yung mga bagay na dapat natin gawin para mabigyan natin sila ng tamang kaligtasan. Okay? Ngayon po, sa paggamit naman ng harness, balik ulit tayo sa paggamit ng harness, ano ba dapat yung mga ginagawa natin? Kailangan po i-inspectionin natin yan, yung carabiners, yung connectors natin, yung D-ring natin. Kailangan i-inspectionin natin yan. Once na nagkaroon na po ng cuts o nagkaroon ng tastas yan, wag na po natin ipagamit. Kailangan po yung ating mga hook, yung carabiners natin, tama lang, magkakamuka. Hindi pa pwedeng mas malaki yung hook, mas maliit yung carabiners. Diba? Kasi pwedeng tumalon yan, matanggal, malalagay sa alanganin yung tao. Ngayon po, isipin po natin kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga building, sa mga area na maaring malaglag, sa mga poste, sa mga cranes, sa mga excavation. Teka, tanong pala, ang excavation ba may consider natin working at heights? Yung mga nagtatrabaho po sa excavation, matatawag ba natin working at heights sila? Opo, matatawag po natin nagtatrabaho sila ng working at heights kung sila ay nandun sa may edge ng excavation, nasa taas sila. Diba? Kung nasa taas sila, pwede po natin consider na sila po ay nagtatrabaho sa working at heights. At syempre po, kasama po ang mga excavation sa iniingatan natin na tinatawag nating fall protection. Kasama po iyan. So, inuulit po natin, kapag po tayo ay mayroong mga building na may mga butas, dapat po ito ay barikadahan. Kung hindi kayang barikadahan, dapat takpan. Yung itatakip natin, kaya mag-withstand ng 250 pounds. At talagyan po natin ng label o ng karatula o ng signages yung ating floor cover na do not remove, open holes. Diba? Ngayon, kapag po naman itong mga tao natin ay nagtatrabaho sa mga rooftop at malapit silang may posibilidad na makagawi sila sa gilid, sa edge ng building at malaglag sila, may pole restraint po. Diba? Ngayon po, kapag ka naman po tayo ay magtatrabaho sa mga lugar na like pipe rack or petrochemicals, sa mga scaffolding, doon po pumapasok yung sinasabi na meron tayong tags na ginagamit. Green tag, yellow tag, red tag. Yung green tag po, safe to use. Yung yellow tag po, can be used but incomplete.
Kaya mandatory ang full body harness kasi may possibility, may risk na malaglag ka. Red tag, bawal pong gamitin. Di ba? Ngayon po, uulitin natin, wala pong sinasabi sa kahit saang standard na kapag ka nasa working at heights ka, kailangan mong mag full body harness. Wala po. Ang sinasabi po, kailangan mapangalagaan yung mga tao para hindi malaglag. Meron po tayong tinatawag na fall restraint at fall protection. Diba? Yung fall prevention at yung fall arrest. Yun po, tsaka fall restraint. Meron po yan. Pero hindi sinasabi na mandatory requirements full body harness agad. At sinasabi din po, pinapaalam ko po sa inyo na meron pong dalawang klase ng working at heights sa magkaibang industriya. Pag po nasa general industry ka, kailangan po, bago ma-consider na ikaw ay working at heights, kailangan ikaw ay nasa 4 feet o 1.2 meters. Pag construction industry ka, kailangan ikaw ay nasa 6 feet o 1.8 meters. Wala rin pong nakalagay sa OSHA na working at heights is 2 feet. Wala po. So, yun po yung kategory na meron sila. 1.8 meters sa construction, 1.2 meters naman sa general industry. So, ano bang mga trainings o dapat bang bigyan natin ng trainings yung mga tao, yung mga trabahador natin? Opo, dapat natin bigyan ng trainings yung mga tao kapag sila nagtatrabaho sa matataas na lugar. Ano yung training bang ibibigay natin? Kailangan po meron tayong training na ibibigay tulad ng fall hazards, fall protection, at use of fall protection devices. Yun yung mga training na dapat na ibibigay natin o ituturo natin dun sa mga tauhan natin na magtatrabaho sa elevated area. At pinakamahalagang importante na bagay, pinakamahalaga na importante pa, kapag po tayo ay magpapatrabaho sa taas, hindi sapat ang safe working platform, hindi sapat ang full body harness, hindi sapat ang mga gadgets o PPEs na ibibigay lamang natin. Importante po na meron tayong rescue plan. Diba? Rescue plan po ang pinaka-importante sa lahat. Bakit? Hindi nalaglag yung tao. Sige, hindi nalaglag yung tao, sumabit kasi may harness Ngayon, ang tanong, paano mo i-rescue? Gaano kabilis dapat yung response ng pag-rescue? Tandaan po natin mga kasama, hindi nalaglag yung tao, ligtas na yan. Pwede pa rin pong mawalan ng buhay yan dahil sa pagkakabitin. Dahil kapag po tayo ay nakabitin, ang harness po natin ay nakapakat sa katawan natin, marami pong internal organs ang maaaring madisgrasya at masira dahil sa pagkawala ng hangin. Bakit mawala ng hangin? Kasi po naiipit ng harness natin yung mga ugat natin. Kapag ang ugat natin ay hindi dumadaloy ng tama, hindi nasusuplayan ng oxygen ang katawan natin, maaari po tayong makomatose, maaari po tayong matigok. Kaya importante po na kapag meron kayong working at heights, meron kayong rescue plan na kaakibat niyan. No? So, hanggang doon na lamang po muna. At maraming salamat po sa mga pumasok sa atin, sa mga nakinig, sa mga nagsubaybay. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live. At sa susunod po ulit, ang susunod na topic po natin ay chemical handling naman, bukas po. So maraming salamat po. Ito po ulit si kasamang Renante, nag-iiwan ng isang ligtas na araw. Kung meron po kayong katanungan, message lamang po kayo, comment lamang po kayo. Follow po sa YouTube, sa Facebook, pa-follow, pa-subscribe po sa YouTube, pa-share, like. At kung may natutunan po kayo, huwag po kayo mahihiyang mag-comment. Kung ako ba kung may natutunan ba kayo ngayong araw sa mga videos na ginawa natin, huwag po kayong mahihiyang mag-comment. Kailangan ko din po yung comments ninyo para malaman natin, para malaman ko kung effective po ba yung ginagawa natin pagtuturo. Di po ba? Kung mayroon ba kailangan baguhin, di ba? Kung mayroon ba kailangan idagdag na impormasyon. Basta negative, kahit na wild, kahit na basta comment lang po kayo kung ano yung nasa loob po ninyo. Kung may natutunan kayo, maraming salamat. Kung wala naman po, sabihin nyo sa akin kung ano yung maaari natin idagdag para po mas mapaganda natin yung ating mga pag-aaral. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.